dahil maraming mga senador na identify sa oposisyon o pro-Duterte ang dating makakasuhan, pwedeng makulong pagpasok ng taong 2026 dahil sa graping korupsyon na sila isinasangkot. Ito pala yung plano ng mga matagal nang nanggigigil. Panagutin ang mga Duterte sa mga posibleng paglabag sa batas at pang-aabuso. Mga posible kasi kaya nga kasuhan para mapatunayan. Lumalabas po kasi na patong-patong na kaso ang sasalubong haharapin ni Sara at Pulong Duterte magkapatid pagpasok ng bagong taon. Kinumpirma na po ni dating Senador Trillanes na walang takot nung araw pa sa mga Duterte. Nakakasuhan nila si Pulong Duterte. Ayan po, kasong kriminal. Samantalang yun namang mga marginalized sector o civil society, tuloy na po ang pagpapile ng kasong impeachment, reklamong impeachment, second impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President, sa Kongreso. February 6 or second week ng February, ipapile po yung kaso. Dahil pagdating ng February 2026, tapos na rin ang 1-year ban doon sa unang impeachment na hindi natuloy. Ngayon, ang magiging complainant ay civil society. Yung unang complainant ng impeachment ay mga congressman ang nasunod. Sabi ng Supreme Court, labag sa batas. Kaya walang nangyari. Pinigil ng mga senador na pinangunahan ng noong Senate President Escudero, hindi pinairal ang forthwith kaagad-agad dahil mukhang magkakaalyado sila. Ngayon, sisiguruhin, titiyakin, dadaan sa tamang proseso. Pagpapile ng reklamo, i-refer sa Committee on Justice, bibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte humarap sa komite para idepensa ang kanyang sarili. Haharap din ang mga complainant, tapos magre-rekomenda ang Committee on Justice kung kinakailangan. Dalhin sa plenaryo, pagbotohan, at kung makuha ang majority vote na mag-i-endorso sa Article of Impeachment, dadalhin sa Senado. So sa Kongreso pa lang, titiyaking dadaan sa lahat ng proseso. Ibibigay ang lahat ng pagkakataon sa akusado na ipagtanggol ang kanyang sarili. Magkakaroon ng matinding debate at hearing sa Committee on Justice, babagsak yan. Yung nakaraang impeachment kasi hindi na dumaan sa Committee on Justice. Dahil mahigit na 200 na nag-endorso, ang tingin nila inap na, pero sabi ng Supreme Court, hindi. Bigyan nyo ng pagkakataon ang Vice President, ang complainant o ang akusado sa impeachment. Yun ang susundin. Kaya pagpasok ng taon, yan kaagad. Again, ang magiging reaksyon niyan, harassment, political harassment, paninira, gusto talagang harangin ang kanyang kandidatura sa 2028. Yun ang mga pausot nila eh. Laging idinudugtong nila. Ano man ang kaso, ano man pag-usapan, laban kay Sara Duterte, idinudugtong ng mga Duterte supporters at mismong si Sara na ito'y pagharang sa kanyang kandidatura sa 2028. Wala pong kinalaman ang eleksyon sa 2028 sa galaw na ito. Walang kinalaman ang ibang issue sa di umano'y betrayal of public trust, unfinished business na confidential at intelligence fund ng pangalawang Pangulo at korupsyon sa Department of Education. Yun po yun eh. So kahit paulit-ulit sabihin ng kampo ng mga Duterte na ito'y political harassment, pagpigil sa kanyang ambisyon, hindi yan paniniwalaan ng mga complainant. Hindi yan magiging basihan ng mga congressman sa pagdinig ng lehitimong reklamo at ebidensya. Hopefully sa Senado ganon din. Dahil nasira at sirang-sira ang Senado tungkol sa unang impeachment, hopefully sa pangalawang impeachment, magiging neutral sila. Titingin sa proseso, titingin sa ebidensya, hindi magkakampihan. At malaki ang pagkakaiba nitong komposisyon ng Senado sa bagong taon. Pag natuloy na
kasuhan at arestuhin yung 7 hanggang 8 na mga senador. At karamihan dun sa kinasuhan at pwedeng maaresto ay mga Duterte supporters, senador. Kaya ang laki ng chance ng civil society na umusod yung kanilang kaso. Kaya tuloy na tuloy sa February ang impeachment. Dahil maraming mga senador na identify sa oposisyon o pro-Duterte ang dating, makakasuhan, pwedeng makulong pagpasok ng taong 2026 dahil sa graft in corruption na sila isinasangkot. May problema sila sa ICC. Yung 2 senador may problema sa ICC, International Criminal Court, pwede rin mahuli. May problema yung ibang senador dito naman sa scam. At ICI naman, Ombudsman, patungo na sa Sandigan Bayan. Ayan, abangan na nyo. Nagbabalita lang tayo. Huwag kayong magalit dahil at least ini-update namin kayo kung anumang argumento at anumang depensa nyo, di napapagandaan nyo. Hindi naman kung ginawa natin topic, guilty na kayo. Hindi naman binabalita namin ito, guilty na kayo. Hindi po. Dadaan sa proseso, inuulit-ulit niya natin. Magiging maingat ang kinaukulan dahil isang magandang halimbawa yung ginawa ng Supreme Court sa pagbasura sa unang impeachment. So pangalawa, iba na ito. Pati yung mga senador judge, malaki po ang inaasahan nating magbabago na sila. Pag forthwith, kaagad-agad gagawin nila trial. Pag hindi, mananagot na kayo. Sila sa mga mamayang Pilipino. Okay? So yun naman kay Pulong, alam naman natin, ibang issue yan. Graft in corruption. Especially dun sa 51 billion project o pondong nadala sa Davao nung kailang mga kapanahunan. Isa yun sa mga pinaghanda na. Sabi ni dating si Rodrigo Trillanes, by January, pinaka-late na yung February ng bagong taon, ipapail nila ang kaso. Laban kay Pulong, ang korupsyon, graft in corruption issue, at impeachment laban sa kanyang kapatid. So siguradong magagalit, iyakan na naman ang mga DDS, pero wala tayong magagawa. Hanggang atungal lang kayo, hanggang reklamo lang kayo. Ang pagpapail ng kaso ay karapatan ng mga complainant. Ang pagpapail ng kaso at pagrespeto sa batas ang tamang proseso, rule of law. Walang shortcut, walang pang-abuso sa karapatang pantao dahil hindi yan pwede. Kaya nga, iniiwasan nila yung isyong yan. Ayaw nilang magaya kay Duterte, former President Duterte na nakulong dahil sa human rights violation. Ipinakulong dahil sa kasong crime against humanity. Yan ang ayaw nating maulit at hindi na yun maulit.